Naniniwala ba kayo na perwisyo itong ginawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo, mga tol? Kung kayo po'y naniniwala na ito po'y perwisyo, i-comment nyo po ang 1 diyan po sa chat area. At kung kayo makapanood ng replay nito, i-comment nyo po yung 1 ha. Pero kung kayo po'y naniniwala na bahagi lamang po ito ng karapatan ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon at malayang pamamahayag, mag-comment po kayo ng 2. Again, perwisyo ba itong surprise rally ng Iglesia ni Cristo? Mag-comment kayo ng 1 at comment 2 naman kung ito po'y bahagi lamang ng kanilang karapatan sa pagtitipon, pagpapahayag at even ang pag-exercise ng kanilang relihiyon. Pero kaugnay po niyan, ano na po ba ang sitwasyon ngayon diyan po sa EDSA na pinaka naperwisyo ng surprise rally po na ito ng Iglesia ni Cristo? Ito po yung kasalukuyang kaganapan diyan po sa EDSA People's Monument. Nakakalungkot kasi nakikita po natin ang perwisyong idinulot po nito sa publiko, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na bumabiyahe diyan po sa EDSA, partikular sa harapan ng People's Monument. Ang kabilaang linya, papuntang norte at papuntang south, ay parehas pong hirap na hirap ang daloy ng trapiko. Nag-iisang linya lamang po ang nadadaanan. Dito po sa nakikita natin, ibang lugar po ito bahagya diyan sa EDSA, no? Doon sa pinakasentro kung saan nakalagay yung mga bases ng Iglesia ni Cristo na ginamit nila, nakaharang po iyon sa kalsada o sa EDSA. Isang linya lamang ang madaraanan papunta sa norte. Tapos sa kabilang dako, isang linya lang din po ang madadaanan papunta naman po sa south or dito po sa Guadalupe area or Makati. No? Yan ang isa sa mga perwisyo talagang idinulot. Napakalaki po ng epekto nito, hindi lamang po sa buhay ng mga kababayan po nating Pilipinong nagbabagtas dito araw-araw, kung hindi siyempre sa ekonomiya po ng ating bansa. At kaugnay po niyan, ang Malacanang ay nagsalita na po tungkol po sa kaganapan diyan po sa EDSA at natanong si Yusek Claire at bahagi po ng press conference kanina ang mga sagot po na ito ni Yusek Claire. Sabi po dito sa shared post ng Batas PH, galing sa kanya mismo ang admission. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said that the plunder case against Senator Rodante Marcoleta is based on the senator's own admission that he received an undeclared 75 million pesos campaign donation while serving as a congressman. Castro said the case revolved solely around Marcoleta's acknowledgement that he accepted the funds. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. Doon lamang po umiikot ang kaso, ayon po kay Yusek Claire Castro. At totoo po yan. Narinig po nating lahat kung paano po inamin nitong si Rodante Marcoleta na siya po'y tumanggap ng donasyon at itinuro niya pa kinalaunan ang mga donors niya na sina Defensor, Baluyot at Espiritu, mga negosyante na ang kabuuang halagang ibinigay po sa kanya ay 75 million pesos. Ngayon, pakinggan po natin ang naging press conference ni Yusek Claire kanina. Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised? Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin. Sabi,
pagka may pang-aabuso, tinanong si Yusik Claire, ano pong uri ng pang-aabuso? Ang sagot, kapag ka nakakaapekto na to sa ibang tao. Sa tingin ninyo mga tol, may pang-aabuso ba ngayon sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Diyan sa surprise rally po nila? Ang dami pong naapektuhan po dito. No? Hindi ba nila naisip na sa araw po na ito, may mga pangkaraniwang Pilipinong bumebiyahe po dyan para pumasok sa kanilang mga trabaho, para magnegosyo gamit ang kalsada na yan at iba pa. Yon, yung mga tao na yon ang kanilang naperwisyo. Kaya kung pagbabasihan po natin, ang pamimerwisyo ng surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo, merong pang-abuso. Ang tanong ngayon susunod dapat dito, may mapapanagot kaya? O, tingnan natin kung may mapapanagot po dito. Tuloy po tayong makinig kay Yusik Claire. Na galangin din ang karapatan ng bawat isa. What was, ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Pero dito po sa Malacanang, may nakita po ba tayo na dahilan pa? Isingit ko lang ito mga tol, baka makalimutan ko Ngayon, bahagi na ng rally nila ang panawagan na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. No? Dito po sa video po na nakikita ninyo, ito po ay kung tawagin nila Tatay Rani Ludovica. No? Hindi ko po kilala kung sino po yan, pero mukhang may personalidad po siya sa Quezon City. No? Mukhang politiko din. O kagawad ba siya o city councilor, Ludovica ang pangalan. At sa caption po kasi na nakalagay dito, sabi po, hindi kami aalis dito hanggat hindi magre-resign si PBBM. O nakita ninyo mga tol, yung sinasabi po ng spokesperson ng INC kanina ay hindi na po tugma dito po sa mga ipinaglalaban ng tao nila diyan po sa People's Monument o sa EDSA. Sabi nila, for transparency and accountability sila. Peace and justice. Pero dito, pagpapababa na, pagbibitiw na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ninanais nila at nagbabanta pa itong tao na ito na hindi daw sila aalis hanggat hindi nagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang. Sige lang. Gawin po ninyo yan. Malakas ang paniniwala ko na kahit abutin kayo dyan ng ilang araw, hindi nyo mapapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin siya mga tola. Kung ginagawa mong pananakot na arestuhin nyo si Senator Marcoleta, pananakot nyo para lumipat pa sa inyo yung dalawang senador. Ito na pala. Salamat. Thank you po. Okay, tuloy lang natin pakinggan to Ako lang po ng question. Yan. Sa tingin niyo po, gaano katagal po ito magtatagal? Hanggang hindi ho Yan. bababa ang administrasyon ng mga Bongbong Marcos. Oh, Ito ho yung hangganan malinaw yung sinabi niya. Hanggat hindi daw bumababa ang administrasyon ng bangag na Bongbong Marcos. O, tingnan nyo. Gawain ba yan ng isang mabuting tagasunod? No, nagtataka talaga tayo dito Ang ayos ng pagsasalita ng kanilang tagapagsalita, tapos yung mga nasa baba, yung mismong mga tao na nandoon sa pagtitipon nila, ganyan ang sinasabi ngayon. Alam niyo yung ginagawa po nito ay hindi na po exercise ng karapatan po nila sa malayang pamamahayag Ito po ay malinaw na panawagan para po pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinamahan pa nitong isang ito, no?
Yung kumakaharap po sa kasong cyber libel na si Jeffrey Celis, ito naman po yung kanyang sinabi. Ng proseso ng saligang batas. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the president and they call for him to resign and step down, Bugok, kayo lang nga nagsasabi na nire-reject. Ilan lang ba kayo? 'Di ba? Wala pa nga kayong 10% ng mga Pilipino. Ipagpalagay natin na kayo'y 5% na lamang. Hindi pa rin sapat 'yon para sabihin mo na nire-reject ng mga Pilipino ang leadership ni PBBM. Yan lamang ang tinuturan ng mga taong ganito ang paniniwala kasi may mga personal po na interes ang mga ito. Ito yung mga tao na ang gustong ilatag na mga paniniwala ay nakaayon sa paniniwala po ng mga Duterte. At higit sa lahat, gusto nilang maalis si PBBM kasi gusto nilang maupo si Sara Duterte na nagpahayag po kanina. Pero ako'y naniniwala na hindi po si Sara Duterte gumawa nun. Hindi niya kaya magsulat ng ganun. the process shall take place na pwede siya mag-resign at para mapakalma ang sitwasyon at maging panatag ang buong lipunan at buong mamamayan ay ang Vice President will succeed. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod. Papatawa kayo, ha? Ang mamamayang Pilipino. Nagpapatawa kayo, ha? Kasama natin siya. Kasi siya ang leader. Siya ang mag-unify. Kababayan na Ay, nako. At sumausaw na nga si Sara Duterte, di ba? Mukhang totoo yung sinasabi ng mga nag-o-observe po dito na ito po ay hindi lamang tungkol kay Rodante Marcoleta. Ito talaga ay sa pagnanais nila na mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na may pahayag ngayon si Sara Duterte na hindi naman siya sumulat nito. No, uulitin ko. Sa tingin ko, walang kakayahan si Sara Duterte na kahit sa ganitong kaikling panulat, gumawa ng ganito. Sabi nga ng mga kritiko niya, bobo. Pero parang ang hirap paniwalaan bobo kasi abogada eh. No? Anyway, ito po ang sinasabi ni Sara Duterte translated by ChatGPT in Tagalog. At pakinggan na lang po ninyo, bibigkasin ko. Sabi niya, ang mga taong nagtipon sa EDSA ngayong araw ay sumasalamin sa lumalakas na damdaming matagal ko nang ipinahayag mula pa noong 2024. Ang administrasyong ito ay nilalarawan ng mahinang pamamahala at kabiguan kilalanin at tugunan ang tunay na suliranin ng bansa. What? Ha? Ang hirap unawain kung saan humuhugot si Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi. Habang napakarami nating mga kababayan ang nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at pagtaas ng gastusin sa araw-araw ng pamumuhay, nananatiling tila malayo ang Pangulo sa paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino. Sa halip na harapin ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga konkretong solusyon, pinili ng administrasyon na patahimikin ng mga tumututol sa ilalim ng pangalan ng pananagutan. Ginamit umano nito ang sistema ng hustisya upang sampahan ng kaso at ipakulong ang mga individual na nangahas magsalita laban sa sinasabing korupsyon at mga pang-aabuso sa Malacanang. Questionin ang kakayahan ng administrasyon o punahin ng Pangulo, kabilang ang mga alegasyon tungkol sa umunoy paggamit niya ng iligal na droga. Ang mga hakbang na ito ay nagdudulot ng seryosong pangamba hinggil sa kalagayan ng malayang pamamahayag, demokratikong pananagutan at sa patuloy na pagkipot ng espasyo para sa lehitimong oposisyon at pagtutol sa pamahalaan. Ang mga pagkukulang ng Pangulo sa karakter at pamumuno, wow, locus talking mga tol, ay nagbunga ng isang lalong mapanail na kapaligirang pampolitika, ang isang pamahalaang tumutugon sa kritisismo sa pamamagitan ng pananakot ay hindi pinahihina ang mismong mga demokratikong institusyon na sinumpaan nitong pangalagaan. Hindi na lamang ito usapin ng politika, ito ay usapin ng dangal ng Estado at ng kinabukasan ng isang sambayanang patuloy na pasan ang bigat ng kahirapang pang-ekonomiya habang ang kanilang mga tinig ay lalong nasangkaan at
nasusupil. Binasa ko lamang po ang hindi sinulat ni Sara Duterte na kanyang pahayag. Hindi ako naniniwalang kayang gumawa ni Sara Duterte ng mga ganyang pahayag eh. Alam niyo naman, pag walang script, sabi nga po ni Yusek Claire, nawawala sa ayos itong si Sara Duterte. Ganun pa man mga tol, i-address natin yung mga pambibintang na ginawa ni Sara Duterte. Naniniwala ba kayo na panggigipit lamang ang kinakaharap na kaso ni Harry Roque? Naniniwala ba kayo na panggigipit lamang ang kinakaharap na kaso ni Mike Defensor? Naniniwala ba kayo na ang mga kinakaharap na kaso ni na Apollo Kibuloy, Gerald Bantag, Arnulfo Tevez ay panggigipit lamang? Naniniwala ba kayo na ang kinakaharap na kaso ni na Jason Sa, Jeffrey Celis at iba pang mga DDS ay panggigipit lamang? At naniniwala ba kayo na ang kinakaharap na problemang legal ngayon nitong si Rodante Marcoleta ay panggigipit lamang? Isama pa po natin kung naniniwala ba kayo na ang kinakaharap mismo ng kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos na si former Senator Bong Revilla ay panggigipit lamang? At itong si Senator Jinggoy Estrada ay panggigipit lamang? Hindi ako naniniwala na panggigipit lamang ang mga yan sapagkat natunghayan po natin, nasubaybayan po natin kung paano po nagsimula, nagpatuloy, nagkaroon ng investigasyon hanggang sa maisampa sa hukuman ang mga kaso na yan. Alam na alam po natin na ang lahat ng mga binanggit kong pangalan at napakarami pang hindi ko nabanggit ay nakabase po sa mga ebidensya, kaya humantong sa hukuman ang kanilang mga kinakaharap na di umano'y paglabag sa batas. Diba? Kaya ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi ni Sara Duterte. Sa bagay, ang naniniwala lang naman kay Sara Duterte ay mga DDS, no? Mga DDS na hindi po majority ng mga Pilipino. Ngayon, balikan po natin ang naging press conference ni Yusek Claire. Para mas maghigpit ng security, naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command? Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Honorary Secretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacanang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning? Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng May mga nakikita akong nagmamahal sa ating Pangulo na nadadala na rin ng emosyon. Wag po tayong bumaba sa level ng mga DDS, mga tol. Asarin lang natin sila. Wag po nating gamitin ang lengguwahe po nila. No? May mga nakikita ako kasi na nagagalit na at minumura na itong ilang mga nanonood din sa atin ng mga tangang DDS. Tawagin nyo na lamang silang mga tanga o mga bobo, mga uto-uto. Pero wag po kayong magmura sa kanila, wag po kayong magsalita ng ulol at kung ano pang mga ad hominem. Ang pagsasalita po ng tanga ay hindi po ad hominem para sa aking pananaw sapagkat idinidescribe mo ang kalagayan ng isang tao dyan. No? Halimbawa, alam mo namang mali, pero patuloy mong ipinagtatanggol. Katulad ng ginawa ng Iglesia ni Cristo ngayon. Surprise rally. Nakaperwisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Sasabihin mong makatwiran yan, katangahan po yun. Kaya nakikiusap po ako sa inyo mga tol, huwag nyo pong ibaba ang level nyo sa mga ugaling DDS. Tama na po na sila lamang po yung mga asal
walang hiya, no? Sapagkat hindi po ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan natin kung bakit ganyan ang mga tatanga-tangang DDS, sapagkat ang pag-uugali ng kanilang mga sinusuportahan ay basura. Walang nagmumutawi sa mga bibig ng mga sinusuportahan nila kung hindi kawalang hiyaan. Pagnanais ng hindi maganda sa kapwa, paninira. Pero hindi po ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ipagtatanggol po natin si PBBM, lumagay po tayo doon sa maayos na kaparaanan. Again, tawagin nyo silang tanga, okay lang yan. Tawagin nyo silang bobo, kung hindi sapat ang kanilang kaalaman, ganun talaga yon, kabubuhan po yon. Pero sana, wag po kayong magmumura sa mga DDS. Kung minumura po tayo, tawagin na lamang po natin silang tanga. No? Kasi, pagka nagpadala po kayo sa galit ng mga tatanga-tangang DDS, mai-stress po kayo. Ako nga, takot-takot na mura inaabot ko po dito eh. Lalo ko lamang silang inaasar. After all, kumikita ako sa kanila. Habang nanonood ang mga tangang DDS, patuloy po akong binabayaran dito ni Facebook at ni YouTube. Kaya wag po kayo magpapapikon sa kanila mga tol. Tuloy po tayong makinig kay Yusek Clear. Surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa Top 1, pwede po bang kasuhan ng iglesia nagrally ng walang permit, perwisyo ang inabot ng mga motorista, mga negosyo? Opo, pwede po yan. Ang tanong lang kung kaya, kung gagawin. Ang sagot ko pala dapat kung gagawin. Kasi kaya naman yan kung gagawin lamang. O sino po ba ang mga pwedeng managot po dyan? Unang-una yung mga direct participator. O yung mga hayagang nahuli na. May mga nahuli na po dyan. Kanina, may 2 pong inaresto at posibleng ikaso ay direct assault. Ayon po sa ating Philippine National Police, pakinggan po natin. Direct assault, but we're still studying yung kung iba pang pwedeng ikaso po sa mga tao na ito. Explain lang, why direct assault? Sinaktan po nila yung ating kapulisan, so that constitutes direct assault against an agent of person in authority po. And sir, can we be more specific? Ano ba yung intel na natanggap ng PNP dun sa nangyari or before yun nangyari yung... O yan yung mga direct participator, katulad nung binanggit natin kanina na mga naaresto ay pwedeng kasuhan una, direct assault or kung ano pang ibang makikita ng ating kapulisan. Pero definitely, yung mga organizer po nito, pwede pong managot po dito. No? Kung sino po yung mga organizer mula sa Iglesia ni Cristo, pwede pong sampahan po ng reklamo po dito. Depende na rin sa mga magiging sirkumstansya pa kinalaunan. Pero yung ginawa po nila na surprise rally na nakapagbigay po ng kaperwisyuhan sa ating publiko, dapat may managot po dyan. At yan ang aantabayanan natin kung magkakaroon ba ng political will ang gobyerno po natin dito na banggain ito pong Iglesia ni Cristo. Kasi mukhang naging habit na po ng Iglesia ni Cristo ito na mag-rally lagi. Meron pong post si Attorney Chico, Edward Chico, at i-share ko lamang po sa inyo, basahin ko po yung post niya. No? Eto, sabi niya, from a political standpoint, patagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan po natin, no? Yan. Ito, mula sa paniniwalang politika o pananaw ng politika, ang rally ngayong umaga ay isang matinding pagsubok para sa kapwa sa Iglesia ni Cristo at sa administrasyong ito. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na malaki ang impluwensya ng simbahan sa pamahalaan. Noong 2015, matapos ang isang malaking hidwaan sa loob ng organisasyon, napilitan ang Department of Justice na ibasura ang mga reklamong isinampa ng mga natiwalag na ministro
laban sa pinakamataas na pamunuan ng INC kaugnay ng umano'y harassment at illegal detention. Nangyari ito matapos ang sunod-sunod na malalaking kilos protesta ng mga miyembro ng INC sa EDSA laban sa umano'y pakikialam ng gobyerno. Kung magagawa rin ng INC sa pagkakataong ito na mapilit ang Malacanang na ibasura ang mga kaso laban kay Rodante Marcoleta o kahit man lamang maantala ang paunang investigasyon sa kanyang kasong plunder, ay nananatiling isang bukas na tanong. Tila nakarating na ang administrasyon sa puntong wala ng balikan kung saan hindi na nito gaanong pinahahalagahan ang pananaw at damdamin ng publiko. Malapit na ang 2028 at kaunti na lamang ang panahong natitira upang maisakatuparan ang mga layuning pampolitika nito. Susuko ba ang Malacanang at magbibigay daan gaya ng ginawa ng mga nagdaang administrasyon? Ang sagot ay malalaman sa mga susunod na linggo kung si Marcoleta ba ay maaaresto o kung tulad ni na Joel Achis, siya ay maliligtas ni JC o ni Jesus Crispin. Pahayag po yan ni Attorney Edward Chico. At ngayon papasok po dito ang napakahalagang ginawa ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya sabi ko po sa inyo mga tol, huwag niyong basta-basta i-downplay ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Napakahalaga po noon sa aking pananaw. Dahil po inanunsyo kahapon ni Ombudsman Boying Remulla ang napipintong pag-aresto o pagsasampa ng kaso dito kay Marcoleta, wala na pong balikan ito. Ika nga, there is no turning back mula sa Office of the Ombudsman. Hindi na nila magagawa pang bawiin ang kanilang sinabi sapagkat binabantayan na po iyan ng publiko. At kapag ka hindi nakasuhan si Marcoleta, lalabas na parang yumukod ang Office of the Ombudsman at ang gobyerno po natin sa Iglesia ni Cristo dito. At hindi po iyon magugustuhan ng mas maraming mga Pilipino. Kaya para sa akin, mas nakabuti pa nga dahil sa mga development ng mga pangyayari ngayon, kahit anong ingay ang gawin ng Iglesia ni Cristo, mananatili na makakasuhan si Rodante Marcoleta dahil na-anunsyo na po ito ng Office of the Ombudsman sa publiko. Balik po tayo sa pakikinig po kay Yussi Clear. EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi na apektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya. Yan ang masaklap na katotohanan. Ang ginawa po na iyan ng Iglesia ni Cristo ay dagok sa ekonomiya po ng bansa sa kasalukuyan. Sa bagay, yun naman ang nilalayon ng grupo ng mga Duterte, no? Ang magulo, ang pamamahala, bumagsak ang ekonomiya para magkaroon ng kadahilanan ang mga Pilipinong magalit sa ating Pangulo, sa kanyang gobyerno. Ang tanging nagagalit lang naman kay Pangulong Bongbong Marcos mga DDS eh. Hanggat hindi po bumabagsak ang ekonomiya at ang pamumuno ng ating Pangulo ay nagpapatuloy, hindi na magagawang magalit ng ilang mga Pilipino kay PBBM to the extent na sila po'y mananawagan ng pagbibitiw dito. Bakit? Simple lang naman kasi ang kasagutan mga tol. Kapag si PBBM ay umalis sa pwesto, mauupo si Sara Duterte at hindi po yun katanggap-tanggap sa majority ng mga Pilipino. Ika nga ni Mr. Ramon Tulfo, nakakatakot at mahirap pamunuan ng isang merong pong sayad. Si Ramon Tulfo po ang nagsabi niya na at ine-echo ko lamang sa inyo. Kasi sa paniniwala ni Ramon Tulfo, hindi kaya ni Sara Duterte mamuno ng maayos.
sapagkat ito po ay may sayad ayon kay Ramon Tulfo. Nagkaroon po ng press conference kani-kanina lamang ang Office of the Ombudsman at pakinggan po natin ang nangyari. Office of the Ombudsman. Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo? Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, 30 transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. Idagdag natin, idineklara lamang ni Marcoleta yon afterthought na nang nagsisimula ng investigasyon partikular ng Commission on Election kaugnay ng reklamong election law violation sa kanya. Diba? Ganun yung nangyari doon, mga tol. Kaya ang pinakapunto dito, may paglabag sa batas di umano itong si Rodante Marcoleta. At kung sinasabi ngayon ng Iglesia ni Cristo at ni Rodante Marcoleta mismo na kinikilala nila ang umiiral ng hustisya dito po sa Pilipinas, kaugnay lalo ng panawagan nilang pabalikin dito si Rodrigo Duterte at wag ditong arestuhin si Bato de la Rosa sapagkat hindi siya dapat dalhin sa ICC kung hindi dito dapat litisin, bakit ngayon ayaw nilang mangyari ito kay Rodante Marcoleta? Bakit ngayon, porket miyembro ba ng Iglesia ni Cristo si Rodante Marcoleta, hindi na siya sakop ng hustisya na yan na sila mismo ang nagsasabi na kinikilala nila? Anong masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan, mga tol? I-comment nyo na lamang po sa chat area at mag-iwan na rin po kayo ng inyong mga opinion tungkol sa mga tatanga-tangang Duterte supporter. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.